Now we ask ourselves, why do we need to be holy? Why do we need to be righteous? Why do we need to be pure? Isa itong malaking katanungan sa maraming tao, kapatid, na bakit kailangan natin magpakabait? Why is there a need na magpakabait? Sa marami, akakala nila, kapatid, na pag sinabi ng papakabait tayo, when we are becoming righteous, when we are becoming pure, when we are becoming holy, ibig sabihin nun ay automatic pupunta na tayo sa heaven. But it is far from the truth, because the only way to go to heaven is through Jesus Christ. Without faith, without your faith declaration of Jesus Christ, na siya ang iyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, at hingi ka ng tawad sa lahat-lahat ng iyong mga kasalanan, ay hindi ka po pwedeng makarating sa langit, kapatid. Hindi ka makarating sa langit without Jesus Christ. Hindi po sapat ang ating kabutihan, ang ating holiness, ang ating righteousness, kapatid, kapag para makarating tayo sa langit. We need something better than all of those things, and that is Jesus Christ. Pero hindi po dinidiscount ng ating Panginoon ang kabutihan, ang kabanalan, ang paggawa ng tama, ang paglayo sa korupsyon, ang paglayo sa paggawa ng mali, kapatid. Hindi po ito winawaksin ng Panginoon. This is still needed, and it's in the process of being a born-again Christian. Ito po isang malaking pagkakamali na sinasabi nila, ay banal na yan, huwag kang lalapit dyan. Born again siya. No, it is far from the truth. Because lahat ng tao ay makasalanan, even born-again Christians, even believers, are actually sinners. However, there's a difference. With Jesus Christ, kapatid, magbabago ka. And because of Jesus Christ, you will become holier. You will become more righteous through the help of the Holy Spirit. Hindi sa sarili mong kakayanan, kapatid, kundi dahil sa ating Panginoon. Pero kapatid, natanong na ba natin ang ating sarili? Gaano ba ka-importante ito na gagawin natin ng tama sa harapan ng ating Panginoon? Yung kapatid, yung walang nakatingin sa'yo, walang nakatingin sa atin, pero kahit walang nakatingin, walang pupuri sa atin, walang magsasabi na ginawa mo yung dapat at hindi, pero gagawin mo pa rin yung tama. Yung kapag nandiyan yung tukso, nandiyan na sa tabi mo yung tukso, pero hindi ka pa rin pupunta sa tukso kasi alam mo na mapapahiya ka sa Panginoon, na i-disappoint mo ang iyong Panginoon, ang iyong Diyos, at sapagkat dahil dito, gagawin mo ang tama. So is being holy even possible since only God is holy? Di ba alam natin ang ating Panginoon Diyos ay banal? Hindi po nagkakasala ang ating Diyos. Pero Diyos siya. Tayo ay tao lamang. Pwede tayo magkamali. Pero sinasabi niya sa atin, dapat daw tayo magpakabanal. Bakit kaya, kapatid? Bakit tinuturuan tayo ng ating Panginoon na maging banal? To do what is right in His eyes, in the eyes even of the people. God says in 1 Peter 1:14-16, in the ESV version, God says to us, as obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance. But as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it's written, you shall be holy, for I am holy. So sinasabi na ating Panginoon Diyos, dapat daw tayo ay maging banal sapagkat siya ay banal. Dapat daw tayo maging mabuti sapagkat siya ay mabuti. Dapat daw gawin natin ang tama sapagkat siya ay gumagawa ng tama. Na-imagine mo na ba yung kapatid? Bakit kailangan natin itong gawin? Diba? Why did God set a standard so high? We are sinful men, di ba? Madali tayo magkasala, madali tayo magkamali. Pero God set that bar so high na kailangan natin sundan. Sapagkat sino yung holy? Ang ating Panginoon, hindi tayo. Pero ito yung tinuro niya sa atin na kailangan natin lalakaran. The same pathwalk na nilakad ng ating Panginoong Jesus, dapat din natin lakaran. Nalala ko tuloy nung ako po yung medyo kabataan pa, there was this bracelet na binibili ko sa isang Bible bookstore. They had this symbol on it that says, or abbreviation, sabi niya, WWJD. And that meant, what would Jesus do? It means that it kinds of guide you, kapatid, na kapag may gagawin kang mali, dapat mong bang gawin ito o hindi? What would Jesus do in that very situation? Surely God will do the right thing. How about us? How about you? Will you do the right thing sa harapan ng ating Panginoon kahit walang nakatingin, kapatid? Kapatid, you must understand that it is important for us to say yes to the Lord.
Everything that we need to do, everything that we will do, we need to say yes to the Lord. Meaning to do the right thing. Not no. Hindi ka dapat humindi sa Panginoon na kapag dumating pagkakataon. Minsan lang dumating tong pagkakataon, kapatid. Pagkakataon ko na to. Kakapit ako ng konti sa patalim, mapapatawad naman ako ni Lord. Pero tinuturo sa atin ang ating Panginoon, hindi dapat, kapatid. Huwag ka dapat kumapit sa patalim. Huwag ka dapat gumawa ng mali. Kahit andyan na yung pagkakataon. Diba? Because you want what is God's best for your life. Alam mo ba yung kapatid? The enemy wants you to settle for the lesser reward. God will give you the best reward in the world. Yung mga bagay na hindi mo pa na-imagine or naisip, yun ang plano ng Panginoon para sa iyong buhay. But the enemy wants you to settle down sa maliliit na bagay, kumbaga yung mga latak. Ganon, kapatid. Ang gusto niyang bigay sa iyo, yung mga mumo sa pagkain. Hindi niya gusto niyang bigay sa iyo yung full snack, yung full meal. Kumbaga kapatid, ang bibigyan sa iyo, tira-tira lamang. Pero tutuksuin ka niya, doon ka sumunod. He will use our weaknesses to take us off doon sa plano ng ating Panginoon. And for us to understand better, tignan natin kung ano po ibig sabihin ng righteousness in the ancient Hebrew. In Hebrew, it says tzedakah or righteousness. Righteousness means to be just, to be in the right, or the just one. So alam ng Panginoon na dapat tayong lumagi sa tama. This is the meaning of righteousness. Yung bang kahit na lahat sila kaliwa na, lahat na sila sa mali na, pero ikaw doon ka pa rin sa tama. Hindi porket ito yung nakasanayan, di ba? Sabi nga nila, lumapit ka na sa fixer para mas mapabilis yung pag-process mo ng papers mo. Magbigay ka na lang, lagay mo na lang ng konting pera sa may ilalim, bibilis pa yan. Di ba? Pero sinasabi ng Panginoon, wag daw tayo. Doon tayo sa righteousness. To be just the one, the just one. To be just, to be there, to be in the right. Kahit na sinabi nilang ganito, gagawin mo pa rin yung tama. And yung pangalawa, yung purity. What does purity mean in the eyes of God? Ang ancient Hebrew nito ay tahora. Tahora means moral cleanness from defilement or pure heart, alignment with God's will. So meaning, hindi ka corrupted, kapatid. Whatever is happening sa paligid mo, sa mundo mo, you will uphold a moral cleanness na hindi ka mamamantsahan. Hindi ka papayag na mamantsahan niya kahit niyaya ka, dito ka, pag tayo dito, nakasana. Dati mo namang ginagawa to. Halika na. Parang hindi ka naman marunong makisama di ba? Minsan-minsan lang. Pero yung minsan na yun, paulit-ulit. Di ba? Tinutokso ka. Ikaw naman, parang hindi ka naman marunong makisabay sa barkada Hindi ka naman marunong makisabay sa mga samahan natin di ba? But God is not teaching us na makisunod doon. He wants us to be righteous. He wants us to be pure. Again, kapatid, this is not about binubuhat natin ang ating bangko. Dapat perfect. Ganun. Hindi po, this is not about perfection. But this is doing the right thing in the eyes of the living God. Pure heart. And so that you will be aligned with the Lord, kapatid. Alam mo yung kapag mayroon kang fire of devotion, di ba? Sa buhay mo na paglilingkod mo sa Panginoon, pag nasa tabi-tabi mo, makita kanila na, ay grabe na naglilingkod siya sa Panginoon. Kahit ang dami mga pagsubok sa buhay niya, nakikita ko yan. Nagbabasa ng Biblia yan talaga. Nakikinig ng salita ng Diyos, nakikinig ng gospel songs. Kahit ang daming problema. Kaya naniniwala ko may totoong Diyos. Have you realized that, kapatid, na kung ano yung influensya mo bilang anak ng Diyos sa mga tao? Napakalaki. Akala mo lang wala. But people will look often sa ating legacy. Kung anong iniwan natin ng mga footprints, kapatid. Ano yung mga iniwan mo ng breadcrumbs sa buhay mo. Kasi makikita yan, even mga anak mo, yung mga kamag-anak mo, they will look into it. Ano ba ginagawa niya? Ay, Christian siya. Believer. Ano ba ginagawa niya? Ay, ito ginagawa niya. Diba? They will know, they will understand kung ano talagang meron tayo. Are we living in purity? Are we living in righteousness? Are we living in holiness? Not for ourselves, but for the Lord Jesus Christ, our Lord. Dapat ganun tayo, kapatid. And focus point number 1 na binigay sa atin natin Panginoon, number 1, God can use us if our hearts are right with Him. Magagamit tayo ng ating Panginoon kung ang ating mga puso ay tama sa Kanya, kapatid. Dapat tama ang ating puso para sa ating Panginoon. If we are aligned with God,
at tama ang ating puso sa ating Panginoon, then makikita natin na pwede pala tayong gamitin natin Panginoon. Nakaranas ka na ba kapatid na yung parang dry, yung parang kang nasa desert, di ba? Because of sin, because of kasalanan. Yes, meron temporary effects, temporary happiness, temporary joy ang sin. Kasi ganun ang gawa kaaway. Di ba nalala natin si Eva? Temporary joy kasi yun eh. Mabilis, instant, ganun ang panahon natin ngayon. Nasa social media age tayo, kung saan lahat makukuha natin agad. Pero kapatid, alam mo yan, yung mga bagay na pinaghirapan, yung mga bagay na in-efforta mo na sobra, yun yung mga best rewards. Alam mo yan, kapatid. Di ba? Yung pinagsikapan mo, na pag nakuha mo na siya, wow, Lord, thank you. Grabe naman. Pero ito, nandito na siya. Wala akong masabi. Kasi pinaghirapan mo yun. Di ba? Pero ang gusto ng enemy, makuha mo agad. Kaya yung dumating si Satan, niloko niya si Eva at Adan, sabi niya, o ba't di mo ito kainin para mas maging kasing talino mo ang Diyos? Di ba? Kasi parang niloloko ka niya. Sila ang matalino, ikaw hindi. Gusto mo maging kasing talino niya, ato kainin mo to. Di ba? Noong unang panahon ng mga tao, inosente. Inosente po tayo. Pero dahil doon, nagkaroon po ng mali siyang tao. Nagkaroon ng mga bagay na hindi natin dapat nalalaman na napasok ang ating puso't isipan dahil sa kasalanan na yan. Why? Because naniwala sa instant. Kapatid, walang bagay na mabilis. Lalo na yung galing sa tukso, galing sa kamalian, ang walang kapalit. Lagi may kapalit ang mga bagay. It's either good or it's bad. Surely, kapatid, you would not want to get something in exchange para sa masamang bagay. Na alam mo, kapapahamok mo sa dulo, sa kabila ng lahat ng bagay. Walang pinagkaiba pagka we are entering a bad relationship, di ba? There are benefits to a bad relationship. Yes, totoo po yan. Pero may kapalit din na masama. But if it's a good relationship, to choose what is right, meron din kapalit na mabuti yun. Yes, may makasakripisyo sa mga mabubuting relationship, totoo po yan. Pero lasting, di ba? Lasting effects, great effects sa buhay mo ang meron. Great benefits sa makukuha mo kapag tamang relationships. So yun po yung nilalatag sa atin ng ating Panginoon, na dapat ang puso natin ay tama sa ating Panginoon. Hindi po tayo naliligaw ng ating landas, kapatid. Sapagkat sinong unang-unang mapapahamak? Ang Lord ba? Ang mapapahamak pag tayo nawawala ng landas? Pag tayo naliligaw? Di ba tayo? Kapatid, doing what is right protects you, protects me, protects all of us. It is our protection. It is not God's protection, but it is our protection. Kaya nagagalit sa atin ng Lord. Kasi naawa siya sa atin. Alam mo yun? Di ba? Pag gumagawa tayo ng mali, tinatanggal natin ating protection sa ating Panginoon, ng ating Panginoon sa atin. Kumbaga, ang kamay ng Panginoon nandiyan, nandun tayo sa loob ng kamay niya. Umalis tayo sa kamay niya. Once na umalis ka sa kamay niya, yes, you can be free, you can do a lot of things that you want, but when we go through that route, ano pong kapalit nun? Pwede tayo mapahamak. But God is always there to wait for us to repent, to go back to Him, to change ourselves, because He is a loving God, always waiting for us to go back to Him. Ganun ang gawain, ganun ang character ng ating Panginoon. And so that we will better understand, God says to us in 2 Timothy 2:21 in the NLT version, God says, if you keep yourself pure, you will be a special utensil for honorable use. Your life will be clean, and you will be ready for the Master to use you for every good work. So, we want good things in our lives. We want good works. Pero are we in the right path sa ating Panginoon? Are we in the right connection sa ating Panginoon? Di ba? Baka kilala lang natin ating Panginoon pag may problema. Pag may sakuna, pag may trahedya, pag may trouble. Kaya nga, di ba, mapapansin mo yan, yung mga taong hindi tumatawag sa Lord, pag may earthquake, nagtatawag sa Lord. Nalala ko nung bata pa ako eh. Meron kaming basketball court nung sa bahay namin sa Quezon City. And nagbabasketball yung mga siga, yung mga talagang grabe yung mga tattoo nila kasi mga karamihan galing ng mga ng mga kulungan. Nakakatakot sila, mga siga talaga, no? Bata pa ako, maliit pa ako. And then ilala ko sila na lagi nag-aaway-away, nagra-riot sa labas. And then nung biglang lumindol, sa sobrang lakas ng lindol, yung alam mo yung parang tiniklop yung lupa, ganun katindi yung lindol. Alam ko panahon yun ng Baguio earthquake during that time, ganun kalakas. Yung mga
mga tambay, yung mga nagbabasketball, nakahiga sila lahat sa sahig. Nag-iiyakan sila, tumatawag sila sa Lord. Sabi ko, paano kaya nangyari na tumatawag sila sa Lord? Diba? That's the nature of man. We go back to our sender. We go back to our Creator when we are in trouble. Ganun po ang gawain ng mga tao. Pero dapat, bakit kailangan tayo tatawag sa Lord pag may problema lang, pag may trahedya lang, pag may trouble lang. Dapat tumawag tayo sa Lord every time, every second of our life. So we must live a pure life for the Lord. And so that we will be having a great relationship sa ating Panginoon at hindi tayo maliligaw. When you look at it, kapatid, sino ba yung the best example nito sa Bible, sa Biblia, sa ating Panginoon? Yung buhay ni Samson, di ba? Alam natin kapag hindi maayos ang buhay niya, kapag ligaw siya, di ba? Puro kamalian, lagi siya napapahamak. Kung ano-ano nangyayari hindi maganda sa buhay, nasira yung marriage niya, nasira yung pamilya niya, nasira yung buhay niya, at dumating pa yung point na nabulag siya. Kinuha lahat sa kanya. Pero hindi pa rin siya iniwan ni Lord. Kasi mahal siya ni Lord. Ang mga nangyari sa kanya, hindi resulta ng kagustuhan ng Panginoon. Do you understand, kapatid, yung salitang permissive will? God allows us to make our choices. Hindi gusto ng Lord na mapahamak tayo. Hindi gusto ng Lord na masaktan tayo, mapahiya tayo. Diba? Hindi niya gusto yun. He doesn't want us to be punished like that. However, there are consequences to our sins. And so, ganito po yung nangyari sa buhay ni Samson. Tinawag ng Panginoon si Samson that when he realized to do what is right in the eyes of God, he kept himself pure again. Diba? Yung pinaka-greatest symbol ng kanyang purity ay yung kanyang buhok. Because he was anointed, dedicated to the Lord. Bata pa lamang siya. Dinedicate ang buhay niya sa Panginoon. Ito pong si Samson. Kaya yung mga bata, dinededicate talaga dapat sa Panginoon. Kahit maligaw lang na sila one day, babalik at babalik sila sa Lord. Kasi dedicated sila sa Panginoon. Importante ang bata, dinededicate po sa Panginoon yan. So sa Samson, ganun po siya. Naligaw siya ng maraming panahon ng kanyang buhay. And then in the latter part of his life, ay ito pong si Samson ay bumalik sa Panginoon. So yung symbol yan yung buhok niya. Diba? Yung nagupit ng panahon ni Delilah. It was cut off, thereby removing the strength from him because the Holy Spirit departed from Samson. That's what happened. It departed from Samson. And yet, hindi po nakalimot ang Panginoon. Niligtas pa rin siya. At doon po sa dulo, ginamit ng Panginoon ang buhay ni Samson hanggang katapusan. Because he stayed pure sa ating Panginoon. Kapatid, it is important for us to be pure. Kung gusto mo nandiyan ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay, alam mo yun, minsan nagtataka ka, bakit parang dry, bakit parang wala ang Panginoon sa buhay ko? Kasi you are sinning against God. Madalas, kapatid, nangyayari ganun. Not all the time, but there are times like that na ligaw tayo. At magtataka tayo, bakit ganun? Bakit parang si Lord, parang pinabayaan ako, parang iniiwan ako. No, hindi nang iiwan ng Lord. Tayo ang lumalayo. Hindi po karakter ng Panginoon ang lumayo. He might hide His face from us, pero hindi niyo po ugali ang lumayo. Ang ugali ang lumalayo tayo because of our own choices. Our own choices makes us distant from God. Nangyayari po yun, kapatid. So that's something that we have to understand and remember, kapatid. So focus point number 2, the Lord's sure reward for righteousness. So may mga regalo po, may mga bigay pong pabalik ang Panginoon, may bunga ang ating paggagawa ng tama. Ang iyong pagpapagal sa pagsasakripisyo para sa Panginoon, may kapalit yan. Merong kabayaran nyo. Kung ang kasalanan, may kabayaran ng kasalanan, ang kabutihan, ang katapatan, meron din kabayaran yan sa ating Panginoon. At hindi niya pababayaan na parang wala lang yun, no? Hindi po ganun ang character ng ating Panginoon. Marami po hindi nakakakilala sa ugali ng ating Panginoon. Pero if you really read the Bible, kapatid, that's why we need to read the Bible. Hello? Kailan mo, kapatid, yung last time na nabasa mo ang Biblia? Kailan ka huling tumingin ng verse sa Bible, diba? So we must always be ready and vigilant to read the word of the Lord. And so hindi tayo maliligaw. And so part of it is having that sure reward, kapatid. If we are living a pure life, if we are living a holy life, if we are living a righteous life in the Lord, we will be rewarded one day, kapatid. Sigurado yan ang sinasabi natin, Panginoon. Ano po sinasabi ng Lord yan sa kanyang salita? Proverbs 11:18 in the New King James Version says to us, the wicked man does deceptive work, but he who sows righteousness will have a sure
reward. Sure yan kapatid. Sure ball, kumbaga sabi nila, yung pangako ng Panginoon dyan ay tunay at matutupad. Pag sinabi ng Panginoon, gagawin yan. Ang pangako ng Panginoon, hindi niya binabalik. Kung yan ay galing sa Panginoon, kasi minsan may mga pretend na sila ay galing sa Panginoon, pero hindi pala galing sa Panginoon ng salita. Kaya importante po, alam natin yung tama. No? It's important we are, kumbaga, immersed, babad tayo sa salita ng ating Diyos. Kapatid, if sometimes busy ka sa work, you can even read, listen to YouTube. May mga YouTube, nandun yung mga Bible verses. Ninanarrate na yung Bible verses sa'yo, papakinggan mo na lang. Psalms, Proverbs, and all the books of the Bible. But we must take an effort, kapatid. Our righteousness will be rewarded by the Lord. That's one thing for sure. And greatest example natin yung kapatid, si Caleb at si Joshua. Remember kapatid, it was Moses who led Israel out of Egypt, diba? Yung sa Red Sea, yung sa out of Egypt, yung 10 plagues of Egypt, lahat ng kaguluhan doon. Si Moses yung nandoon, si Aaron, si Miriam, yung kapatid niya, di ba? Yung asawa ni Moses, alam ko it was Zipporah. There were so many of them in that group of people na tinawag ng Lord sa Israel, papunta sa Israel, sa Promised Land. But apparently, 2 tao lang talaga from that generation, panibagong generation na yung nakapasok. Yung mga salinlayo, yung mga apo, yung mga anak, the sons and daughters and the grandsons, granddaughters na yung nakapasok sa Promised Land. Pero doon sa mga nauna, panahon nila Moses, 2 tao lang. Sino po yan? Si Joshua and si Caleb. Because they stayed faithful to God by being righteous. They did what was right in the eyes. They believed in God no matter what. Hindi po sila nagpadala sa agos ng publiko kung ano man yung sinasabi ng mga taong bayan, di ba? Hindi po sila sumabay doon. Kaya mag-iingat tayo kapatid, pag sa trabaho, ay kailangan natin itong gawin, sundin natin to. Ito yung sinabi ni teacher, ito yung sinabi ni boss. So kailangan daw tayong gumawa ng mali. Kasi ito po yung tinuro sa atin. Kaya nga, di ba, pag nakinig ka doon sa mga Senate hearings, di ba, sinasabi nila, kasi sinabi ni boss, ganun daw, kailangan daw po na ano po kami sumunod po sa grupo kasi kung hindi po matatanggal po kami sa grupo, di ba? Ganyan po mangyayari. Yung isa naman, kasi mawawalan na po ako ng lisensya kapag hindi ko po ito ginawa, hindi po ako nandaya, mawawalan po ako ng lisensya. The thing is, kapatid, we should not go with the flow. Remove natin yung kapatid. If you are a believer of God, if you are a son or daughter of God, you are an eagle. You're not just going with the flow. You go against the flow of this society, of this world, kapatid, of this corrupted world. You're supposed to espouse righteousness, holiness, and purity sa harapan ng mga tao para sa ating Panginoon na buhay. Because there's a sure reward for it. I-reward ka ng Panginoon. Kasi na Joshua at si Caleb lamang ang nakapasok. Kasi pinaglaban nila yung katotohanan ng Panginoon. Even if, sabi ng mga tao, batuhin nyo sila, patayin nyo sila kasi na-anxious na, nagpapanik na yung mga taong bayan dahil sa kanila. Pinapanik nila tayo, so patayin nyo sila. Kumbaga, tinwist nila yung salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, kapag hindi mo sinunod, may mga rules doon na mga law, na kapag hindi mo basically sinunod, doon ka pwedeng mapahamak, mapapunish ka. Pero binali po nila yun. They made their own rules because of their panic, because of their anxiety. So it's kapatid, dapat mag-iingat tayo sa pagpapanik, mag-iingat tayo sa pagiging anxious lagi. Tanggalin natin yan sa ating puso isipan. Maybe we need deliverance. Kasi hindi tayo tinawag ni Lord para maging anxious. We are more than conquerors through Christ who gives us strength. But one thing that we must remember, kapatid, may reward po ang ating pagpapagal, ang ating paggawa ng mabuti, ang paggawa ng tama. Naalala ko nung ako'y kabataan, high school pa, probably I was 14 years old to 15 years old during that time. And there was this event sa school. At isa po yung as far as I remember, it was the vice principal na may dala-dala no, meron siyang malaking dalang statwa. No? Itong statwa na to, he asked everyone to pray and bow down. And ako po kasi, bata pa lang ako, aral ako sa Bible. Meron akong binabasang comics na Bible when I was a kid. And I remember Shadrach, Meshach, and Abednego, they were bowing to the statues.
of Nebuchadnezzar. And so I remembered that, why would I bow down to this? I would bow down to God, to my Lord. I can directly connect to my God. I don't need to do this. And so I didn't bow down. And I saw people na tinitingnan ako ng masama. Diba? And I was somehow scared kasi paano yun? I was an honor student. Baka tanggalin ako ng honor. Baka ibagsak ang grades ko. Diba? There was maraming agam-agam sa isip ko, sa puso ko. But I stood up for the Lord, knowing fully well na pwede magkaroon ng mga consequences yung aking gagawin. But I was doing the right thing. I knew it. I was doing the right thing. And months passed by, nalimutan ko na yun, nawala na sa utak ko. Nakalimutan ko na siya. And then came, nung ako graduate ng high school, nagkaroon ng deliberation. At nagkaroon po ng tiebreaker kung sino po yung dapat maging, kumbaga, pinaka-top na school. And isa po sa naging deliberation ng isang teacher na sinabi niya, bakit ako ang pinili niya na maging top student? Ang sabi niya, because I saw his faith, kung paano niya pinaglalaban ng Panginoon. And he's doing it in the right way. Hindi siya nagiging offensive, hindi na siya nagiging ganito, but I saw him, and because bukod sa kanyang academic performance, because apart from his performances sa kanyang academics, kilala ko yung character nito. Kung sino may karapatan na tumayo para maging top student, na maging magandang example, siya yun. At ito po yung ninarrate sa akin ng ibang tao na hindi ko kilala. Nasabi lang sa akin yung kwento. And I remember fully well na meron palang resulta, kapatid, yung ginawa natin na tama para sa Panginoon. Akala ko nakalimutan na, wala nakakita, wala nakaisip, di ba? Para sa akin, okay lang, napahiya ako ng konti rito, pinagtawanan nila ako, tininginan ako hindi maganda, okay lang yun. Pero hindi pala yun, kapatid. We are actually making an example pala. We're leaving footprints sa mga tao. We're leaving breadcrumbs sa mga tao para susundan nila. Kasi hindi mo alam, kapatid, yung mga maganda mong gagawin, yung mga tama mong gagawin, yung pala yung tinitingnan ng mga tao. Hindi dahil sa nagpapakabanal ka o para nagpapaka-perfect ka, no. That's part of the process of being a born-again Christian, to do what is right in the eyes of God kahit wala nakatingin. And surely, you will get your reward one day, kapatid. God never forgets our sufferings and our offerings. Para sa Kanya, ito is sacred offering, yung ating mga pagpapagal sa ating Panginoon. Ito po isang malaking alay para sa ating Panginoon. Yung paggawa natin ng tama, imagine mo, kapag wala nakakita pero ginawa mo yung tama, nagpapalakpakan yung mga anghel sa langit. Nagsa-celebrate sila. Nag-backslide ka, bumalik ka sa Lord. Nagpapalakpakan natin mga anghel sa langit. Hindi mo alam, hindi mo nakikita. But God sees it, and God knows it, and God will reward you one day. And that's the most important thing. Yung connection mo kay Lord. Huwag mo siya isipin lagi sasabihin ng mga tao. Kasi marami sa atin ganun eh. Paano yung sasabihin ni Papa? Paano yung sasabihin ni Mama? Paano yung sasabihin ni Ate? Paano yung sasabihin ni Kuya? Paano yung sasabihin ng asawa ko? Paano yung sasabihin ng anak ko? Ang tanong, kapatid, paano ang sasabihin ni Lord sa buhay mo? Pag dumating ang time na minitap mo na siya sa harapan ng Panginoon, what will you tell God? What did you do on this earth? Anong ginawa mo para sa ating Panginoon? And we will be all made to account pagdating doon. Hindi lang natin alam ang proseso. Kumbaga, mayroon bang live broadcast doon? May recorded videos? Only God knows, kapatid. Pero wala pong lihim sa ating Panginoon. Nakikita niya ang lahat. So lahat ng effort natin paggawa ng tama, alam ng Lord. Take away sa binigay sa atin ng ating Panginoon dito. Number 1, live righteously and expect God's presence. Live righteously and expect God's presence. So dapat po tayong gumawa ng tama. Kung gusto natin ng Panginoon, nandun sa buhay natin, yung presensya niya, yung ramdam mo na, wow, kamay ito ng Panginoon. Wow, alam ko, Lord, ang gumagalaw dito. Wow, alam ko, kahit na hindi ko nakikita, Lord, sa aking mga mata, alam ko, siya ang kumilos noon. So ano sabi ng Panginoon? You have to live righteously. So may reward yung ating righteousness, kapatid. Ang ating holiness, ang ating purity sa harapan natin, Panginoon. And then, pangalawa, draw near to God because He is not a distant God. So may mga tao na akala nila that when you pray, you have to look at the heavens at pagpapalain ka ng Panginoon. Kapatid, God is with you. Wherever you are, He is not limited by space, by matter, by time. He is an immanent God. He is an omnipresent God. And He is not a distant God.
Malapit siya sa puso mo, lalo pag umiiyak ka, lalo pag broken-hearted ka, mas lalong malapit ang Lord sa'yo. Kaya di ba nung namatay si Lazarus, umiyak si Lord. Kasi nag-iiyakan sila eh. God is near the broken and the contrite-hearted. Kapag broken-hearted ka, mas lalo nandun ang Lord sa tabi mo. Kasi sinusuportahan ka niya. Sinasamahan ka niya. Ganun ang character natin, Panginoon. And last one is live in freedom, servant of God. Dapat kapatid, free people na tayo, free man ka na, free woman ka na. Hindi ka na dapat nandoon sa shackle, sa kadena ng kasalanan. Have that desire, that passion to get out of the life of sin, na takasan mo yung buhay kasalanan at maging servant ka ng ating Panginoon. Dapat ganun ang ating maging buhay. Hindi buhay kasalanan, kundi buhay para sa ating Panginoon. Dapat yun ang iyong ipangarap, kapatid. Kung meron kang dapat na i-goal mo, yun na i-goal mo. Yung alam mo na dapat ang ginagawa mo sa harapan ng ating Panginoon. In Matthew 5:8 in the NASB version, God says to us, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." So gusto mo makita sa buhay mo ang Panginoon, maramdaman mo siya sa buhay mo, then do what is right. Maybe you're saying, wow, dry times kayong kapatid, hindi ko nararamdaman ng Panginoon, parang telekuran ako. Parang nakalimutan na ako ng Lord. Kapatid, hindi nakalimot sa iyo ng Lord. He's there. You're not seeing Him, you're not feeling Him, because tayo nabulag ng ating mga sariling choices. Remember God in your life. Siyang unahin mo, siyang first priority. Kaya di ba may kanta, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano po yung kanta na yun, di ba? Unahin natin ang ating Panginoon bago ang kahit anong pamambagay. If we are pure in heart para sa ating Panginoon, He will be there for us. Huwag mo sayangin ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay. Tandaan mo, kapatid, your body is the temple of God. So ingatan mo ang iyong katawan, ang iyong pagkatao, ang iyong kaluluwa, sapagkat ikaw ang templo ng ating Panginoon. People are looking at the churches. Ang ganda ng church ito, ang laki-laki. I remember there was this guy na sabi niya, saan kayo nag-church? Doon sa church na yun, dito kami. Ay, ako doon ako nag-church, ang ganda ron, mas maganda kaysa sa church ninyo. Sabi ko, bakit mo nasabi? Kasi yung church namin sobrang laki. Para kaming Coliseum. Para kayo nasa Araneta Coliseum pag nagagawain kami. It's not about, kapatid, yung place. You are the church, kapatid. You are the bride of Christ. What is your life sa harapan ng ating Panginoon? Hindi mo alam, nakatingin siya maraming tao, kapatid. Tinitignan nila ang ating mga buhay bilang testimony so that they will see totoo nga yung sinasabi mo ng Diyos. Tanda mo, the greatest enemy of the gospel is the gospel itself. Anong gospel ang dala-dala mo, kapatid? Anong good news na salita ng Panginoon ang dala-dala ng iyong buhay? You may say it, you may speak it, that you are a believer of God, but if your life is not a testament to it, if your life is not an example of it, then we are not a good gospel. We are not bringing that gospel, but we are living and we are leading with the incorrect gospel. Kapatid, it is high time, kapatid, that we live the correct gospel ng ating Panginoon. Dahil natin salita ng Panginoon ng tama sa ating mga buhay. In James 4:8, in the NIV version, God says to us, "Come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded." So gusto ng Panginoon na tayo lumapit sa Kanya. At lalapit siya sa atin. We have to do it by purifying our hearts. So kung may buhay kasalanan tayo, may mga lihim na kasalanan tayo, huwag natin yung ika-proud. Huwag natin ikasaya yun kung meron tayong lihim na kasalanan. Dapat lalo tayong maiyak sa Panginoon, Lord, sorry. I'm not perfect. I need you. Deliver me, Lord. Help me. Save me from my own sins. And let me live a life that is righteous in your eyes. And so that I can please you and I can glorify your name. Dapat ganun tayo, kapatid. We must have that disappointment na kapag nagkakasala tayo sa Panginoon. Kapag hindi ka na-disappoint, kapatid, kapag ikaw'y nagkakasala, delikado yun. Tama natin yun. Diba? Kaya kami nagsasabi, kami, once saved, forever saved na kami. Kasi pag once saved, forever saved, pwede na kami magkasala. Sigurado na nakalista na ang pangalan namin sa libro ng buhay. That is not true, kapatid. Yes, you are saved in Jesus Christ. But, if you are living willfully, intentionally in sin, it does only mean one thing. Hindi ka pa saved. Because hindi number one ang Lord sa buhay mo.
hindi mo siya tinanggap. Ibang tinanggap mo, kapatid. Talagang save ka lang kapag meron kang guilty feeling, kapag meron kang remorse, kapag meron kang disappointment na nakagawa ka ng pagkakamali. Then you are a born-again Christian. Then you are a believer kasi nagkasala ka, nagkakamali ka. Natatakot ka sa Lord, you have the fear of God. Like the heart of David. Di ba si David, nung nagkasala siya, natakot siya sa Lord. Natakot si David sa Lord. So, imbis na sabihin niya doon sa prophet na, who are you to speak to me, to talk down to me? You are just a prophet. Pwede niya sabihin ganun. Pero hindi ganun na sinabi ni David. I have sinned against the Lord. May the Lord forgive me. I have sinned against the Lord. So alam ng Lord yun. Kapag tayo mapagpakumbaba o hindi. So kapag tayo nagkasala, lapit tayo sa Lord. Takbo agad tayo sa Lord. Diba? Pag may lumalapit po sa ating kapatid, brother, I have sinned against the Lord. Nagkasala ako. Oh, huwag ka nang lumublob dyan. Umahon ka sa kasalanan, tumayo ka dyan at bumalik ka sa Lord. Tumakbo ka pabalik sa ating Panginoon. Kasi may consequences ang sin. Meron pong kapalit ang ating mga kasalanan. Pero yung grasya ng Panginoon nandiyan pa rin. Hindi niya pa rin tayo iwan, hindi niya pa rin tayo pababayaan. Especially pang puso natin ay para sa ating Panginoon. Last verse, in Romans 6:22, in the ESV version, God says to us, but now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification and its end, eternal life. So kapatid, bilang anak ng Diyos, son and daughter through Christ Jesus our Lord, hindi tayo dahil sa anak tayo ng Diyos, kundi dahil tayo naging anak sa pamamagitan ni Jesucristo, sa pagliligtas niya sa atin sa buhay kasalanan. So we are already free from sickness, free from sin, free from the curse. But most of the time, we cannot get those benefits because we are in a corrupted world. But ultimately, that is the agenda na lahat tayo ma-free sa lahat ng mga bagay na to. Pero mayroon marami sa atin na gustong-gusto na bubuhay sa kasalanan. Na pinalayo na tayo ng Panginoon sa kasalanan, sa buhay kasalanan. Pero gustong-gusto pa rin tumakbo pabalik doon. So sinasabi ng Panginoon, tumakbo tayo papalayo sa kasalanan. Papunta sa Kanya, sa paggawa ng tama. Sanctification, ibig sabihin itong pagiging santo. Ito po ibig sabihin na nagiging santo. Ito yung totoong santo. Yung pagiging santo, yung pagiging sanctified, ito po ay the process of being righteous, the process of being perfect para sa ating Panginoon. Because ang holy ang ating Panginoon. That because we are giving our lives to God, we are surrendering our lives to Jesus, He is helping us to be righteous, to be like Him, to be holy like Him. Pero kailangan nating takbuhan ang buhay kasalanan. Dapat meron sa ating pag-amin. Dapat may purpose ang buhay natin. What is my purpose? Your purpose, kapatid, sa buhay nito is to be a testimony to glorify God. That is your purpose in this world. Tignan natin ang ating buhay, kapatid. Anong buhay ang ating pinamumuhay? Are we glorifying God with our lives? Are we a testament? Are we a testimony? Are we a great example sa harapan ng mga tao? For the Lord Jesus our God. Dapat ganun tayo, kapatid. We must be free from the life of sin. Get away from that sin. Tanggalin natin yan. Dapat magkaroon tayo ng matinding remorse. Lumuhod tayo sa Panginoon, Lord, baguhin mo ako. Tawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Hindi ako perfectong tao. Kailangan kita. That's why I need you, Lord. You are my Lord, my God, my Savior, today and forever. Save me from the life of sin. Free me, as I'm supposed to be a free man, to get your salvation, O God. Sanctify me, purify me. Kapatid, sinasabi ng Lord today, hindi malayo ang Diyos sa mga anak niyang ang puso ay para lamang sa Kanya. So kung ang puso mo, kapatid, ay para sa ating Lord, sa ating Panginoong Jesucristo, hindi malayo ang Panginoon sa iyo. Hindi siya malayo sa iyo, sa paningin mo, sa pakiramdam mo, hindi siya malayo. Pero lalayo siya sa iyo, lalayo ang presensya niya sa iyo kung ikaw mismo, ang puso mo ay hindi para sa Kanya. Kaya kapatid, it is high time, kapatid, that we do what is right in the eyes of the living God. Kapatid, sinasabi ng Panginoon, purity is exactly equal to be a sign of your faithfulness. Yung katapatan mo sa Panginoon, ito po'y masusukat
sa buhay ng purity mo sa Panginoon. Kailangan maging faithful tayo sa Panginoon. Faithfulness has rewards. So kailangan tayo maging pure sa harapan ng ating Panginoon. God is calling us today to trade our sorrows, our sickness, our shame, and everything that is hindering us for His glory and glory alone. We must live a life of purity. We must have faith in Him na kaya niyang baguhin at ayusin ano man ang meron tayo sa ating buhay. Maaaring naliligaw tayo ng landas, nawawala tayo, pero pinakamahalaga sa lahat ay bumalik tayo sa ating Panginoon. Nandun tayo sa presensya ng Panginoon. Alam mo kapatid, hindi importante kung nagkamali tayo, nagkasala tayo, nawala tayo. Ang mahalaga nandun pa rin tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya pag tayo nagkamali, pag tayo nadapa, balik tayo. Lapit ulit, di ba? Di ba yung mga bata, pag nadapa ba sila at umiyak sila, gusto mo ba nakahandusay sila doon? Ay, nadapa siya, nakahandusay siya roon. Ba't nandun na lang siya habang buhay? Hindi po ganun, di ba? Ang bata, pag nadapa, ay ang tatayo, yayakap sa magulang. Dapat ganun din tayo sa Panginoon. Nadapa tayo, yakap sa Lord. Dapat ganun ang ating gagawin, kapatid. So kapatid, today, God asks us to say yes to Him. Say yes, Lord, and follow Him once again. Kung tayo naliligaw, let's go back to Him. Say yes, Lord, and yes, Lord, I will follow you. May the Lord find us faithful kapatid sa ating buhay. Saan man tayo mapunta, saan man tayo pupunta at makararating, kapatid. Sino man na nakakausap natin, nakakakita sa atin, may the Lord find us faithful, kapatid. At yung mga footprints na iniiwan natin sa ating mundo, whatever happens sa buhay natin, ay yung para sa Panginoon. Hindi tayo nag-iiwan ng mga kasalanan, ng mga buhay na sinira, di ba? Kasi ganoon ang kasalanan eh. When you are living a life of sin, ang tendency na nag-iiwan ka ng mga buhay na sinisira, ng mga pagkakataon na nasira, mga pangarap na nasira dahil sa kasalanan. But if we live a life of righteousness in the eyes of God, it is a life na mga iniiwan mo, yung mga footprints na iniiwan mo, kapatid. Alam natin yung for the glory of God. So we must live a holy life, and surely, kapatid, there is a great reward for our faithfulness, for our righteousness, and for our holiness. Why? Because our God is holy forever. And so we must be holy today, now, and forevermore. Kung holy ang Panginoon natin, kung siya'y banal, dapat tayo maging banal din. Dapat sundan natin siya. Sundan natin yung yapak ng ating Panginoon. Again, this is not about perfection. Wala pong perfectong tao. Lahat tayo nagkakamali. But there should be that intention to do what is right, not an intention to steal, to kill, or to destroy, or to sin. But an intention to do what is right, to be pure, an intention to be pure, an intention to be righteous, and an intention to be holy in the eyes of the living God. Why? Because you bear His name. Daladala mo ang pangalan ng ating Panginoon kahit saan ka magpunta. Pag ikaw'y tumanggap sa Panginoong buhay, daladala mo ang pangalan niya kahit saan ka magpunta. Nakatatak yan sa atin. Ano ang iniiwan mo, kapatid, na example sa mga tao? Kung hindi mo yan alam, kapatid, akala mo wala lang ang mga kilos mo. Akala mo wala lang ang mga galaw mo. Pero hindi mo alam. Sometimes, in this dark world, in this very corrupted world, the only light na umiilaw sa mga tao ay ang buhay mo. So kapatid, huwag mo lang pagliliwanagin ang buhay mo. Not only the light of the Lord come upon your life, but let yourself be a light against the darkness in this world. Maging ilaw ka rin sa kadiliman ng mundo na to. Ipakita mo sa mga tao na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ikaw ay magiging ilaw. Wala man nakakita, may nakakita man, ang buhay mo ay para sa Panginoon. And that reward is waiting for you, for me, for all of us. The question is, are we ready? Are you ready, kapatid? Huwag natin sayangan ng ating oras. Nag-aantay sa atin ng ating Panginoon. And He is waiting to reward us fully, more than we can ever imagine. Inasalita natin, Panginoon na buhay. Salamat sa pagkabasa ng Kanyang salita. And we glorify our Lord, our God. And kapatid, maybe this is the first time that you're listening to this broadcast. You might not know me. You might not know Ancient Doors Church. And the worst, baka kapatid, hindi mo makilala ang ating Panginoong Jesus. Kapatid, sa mundo na to,
We have a destination. Dalawa po ang destination natin. Unang-una is the physical destination. All of us are bound to die one day. Isang bagay ito na hindi natin maiwasan. Lahat ng tao ay mamamatay. Maybe 100 years from now, we don't know. Only God knows when we will die. But the problem is we can't avoid it. The second problem is the spiritual destination. When we die physically, there's a second destination, and that is heaven or hell, langit or impyerno. The problem is, we're not sure kung saan tayo pupunta. Pero sabi sa Biblia, kapatid, sabi ng salita ng ating Panginoon, all men have fallen short of the glory of God, and all men have sinned, and the wages of sin is death. Ano po ibig sabihin nito? Lahat ng tao ay nagkasala. At lahat ng tao nagkasala ay mamamatay. Ibig sabihin ng kamatayan nito hindi physical, kundi spiritual, meaning pupunta sa impyerno. But someone saved you from hell. They gave you the opportunity to be saved from hell by dying on the cross 2,000 years ago. And that is Jesus Christ. Siya na po yung naging ultimate sacrifice para bilang maging kabayaran as a payment for your sins, for my sins, for all our sins. You will receive the gift of salvation na makarating sa langit balang araw. At hindi ka mapunta sa impyerno kung tatanggapin mo siya ngayon bilang Panginoon, Diyos na tagapagligtas ng iyong buhay, at hihingi ka ng tawad sa lahat ng iyong mga kasalanan ng buong puso, isip at kaluluwa. Kung gagawin mo yan today, kapatid, that choice that you will make, then you will receive the free gift of salvation mula sa ating Panginoon at makararating ka sa langit balang araw. I urge you, kapatid, samahan mo ako. If you want to know more about Jesus Christ, kapatid, makilala mo siya, samahan mo akong manalangin today at tanggapin mo ang kaligtasan na regalo niya para sa iyo. Pray with me. Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay. Tinatanggap kita sa aking buhay. Humingi ako ng tawad Humihingi ako ng tawad sa lahat-lahat ng kasalanan. sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Tinatanggap kita Tinatanggap kita ng buong puso, ng buong puso, isip at kaluluwa. isip at kaluluwa. Ikaw na ang aking Panginoon, Ikaw na ang aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat Salamat na makakasama kita sa langit na makakasama kita sa langit balang araw. balang araw. Habang nandito ako sa lupa, Habang nandito ako sa lupa, tulungan mo ako magbago tulungan mo akong magbago at maging mabuting tao. at maging mabuting tao. Ang buhay ko'y sa'yo na. Ang buhay ko'y sa iyo na. Jesus, Jesus, salamat salamat sa pagkamatay mo sa krus ng sa Kalbaryo pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo at pagkabuhay muli at pagkabuhay mo pagkatapos ng 3 araw. pagkatapos ng 3 araw. Nananampalataya ako sa iyo. Nananampalataya ako sa iyo. Ito ang aking panalangin Ito ang aking panalangin sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen. Amen, amen at amen. If you pray that prayer, kapatid, congratulations. God loves you more than you can ever imagine and He wants to work in your life. If you want to know more about Jesus Christ, I urge you, kapatid, samahan mo kami in Ancient Glorious Church social media platforms and we will be more than glad to help you out. Congratulations sa iyo, kapatid.